Samantala po, nasa 2 pa rin ang nasawi sa pananalasa ng Bagyong Ruby ayon po sa tala ng NDRMC. Kaugnay nito ay nagsagawa na ng preemptive evacuation sa San Juan at Laia sa Batangas habang itinaas na sa heightened alert ang ilang lugar sa National Capital Region. Ang detalye po sa ulat ni Waywaya Makalma mula sa NDRMC Live. Ralph, bawal ang pasaway. Ito ang mahigpit na bilin ni Undersecretary Alexander Pama. Ito nga matapos ideklara kanina umaga ang heightened alert. Ito kabilang ang 17 lugar sa National Capital Region. At ibig sabihin nito, ang lahat ng local chief executives ay dapat na maghanda para nga sa pagdating ng Bagyong Ruby. Ang mga lugar na ito ay ang Las Piñas, Manila, Makati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Pasay City, San Juan, Pasig City, Navotas, Parañaque, Quezon City, Taguig, Valenzuela, Pateros at Caloocan City. Umapila naman si Pama sa mga nakatira sa San Juan, Laia, Batangas kaninang hapon na kusang loob ng lumikas lalo na't ang mga nakatirang malapit sa baybayin dahil inaasahan ngayong oras tatahakin ng Bagyong Ruby ang kanilang lugar at kabilang na nga rito ang Manila Bay. Ayon naman kay Pama, may ilang lugar na sa NCR ang nagsagawa ng preemptive evacuation. Ipapaubaya naman ni Pama sa mga barangay levels kung kailangan nilang magsagawa ng forced evacuation, lalo na sa mga lugar kung saan madalas magbaha at ang mga residenteng nakatira malapit sa dams at ilog. Ito'y upang maiwasan na ang dagdag na casualty sa ilalim nga ng Typhoon Ruby. Kaya naman ang mahigpit na bilin ni Yusek Pama sa publiko sa panahon ngayon ay bawal na ang pasaway. Narito ang kanyang pahayag. At dapat walang rason na abutan po tayo dyan sa mga kabahayan natin kung nandyan pa po tayo sa mga dangerous waterways na tinatawag. Pareho rin po yung panawagan natin sa ating mga kababayan ng mga nakarang araw. Sundin po natin yung ating mga punong barangay, yung ating mga community groups na kung kailangan lumikas na. Kung mataas yung ating paniniwala na yung lugar natin ay babahain, wag na po natin hintayin bahain. Sabi nga, ulit-ulitin po natin yan at ulit-ulitin din po natin, bawal ang pasaway. So far, Ralph, sa Parañaque, umaabot sa 949 na katao ang lumikas. Ito'y as of 11 a.m. kanina umaga, habang sa Muntinlupa naman ay 100 na pamilya ang nagsagawa ng preemptive evacuation. Ito'y ayon kay Superintendent Jenny Tecson, ang tagapagsalita ng Southern Police District. Ayon naman kay General Gregorio Katapang, mailan ng paliparan sa Visayas ang bukas na. Ito ay ang airport sa Katarman at Catbalogan, maging sa Giwan ay bukas na rin. Ngunit tanging mga military aircraft pa lamang ang nakakalapag sa mga naturang airports. 2 C-130 ngayon ang operational mula pa kaninang umaga. Ang isa ay galing sa Palawan na nakalapag kaninang alas 10:30 ng umaga sa Borongan, Samar at may dala-dala itong mga relief goods at iba pang engineering equipments. Ang isa ay galing sa Zamboanga City na nagpunta naman sa Cebu upang mag-load ng mga relief goods na patungo rin sa Borongan, Samar. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni General Gregorio Katapang, ang AFP Chief of Staff. Metro Manila, busy na rin po si General Gonzales. Si General Di ba si Gonzales? Hindi. Task Force Commander natin sa NCRCOM, prepared na rin po sa pagtulong-tulungan natin itong bagyo na dadaan naman mamayang gabi. So, nagpapasalamat po kami sa taong bayan na ito po yung sinasabi natin na pagharap natin sa panibagong gera ang harapin natin because of climate change, whole of nation approach. Ang whole of nation approach po ay magtutulong-tulong lahat ng ahensya ng gobyerno, lokal at nasyonal, at ang taong bayan po magko-cooperate at yung mga NGOs o civil societies tutulong po sa kung ano man ang pagkukulang ng gobyerno na mga pangangailangan ng taong bayan. So, marami pong salamat at as of now, napakaganda po ng ating disaster response mechanism. Maraming
Ralph, sa Visayas ang hinaayos ang mga kalsada pero so far ayon kay DPWH Secretary Rogelio Singson ay wala pa silang natatanggap na ulat kung may mga pangunahing tulay ang nasira nga ng bagyong Ruby. Maliban na lamang sa ilang kalsadang hindi madaanan dahil sa mga natumbang poste ng kuryente at mga puno. Habang itong nakikita natin ang Joint Task Force NCR, ito yung kanilang mga assets ay 3 araw nang nakastandby dito sa loob ng Campo Aguinaldo dyan sa Grandstand na kung saan ito ang kanilang naging pansamantalang opisina para nga sa bagyong Ruby. Sa ngayon ay marami nang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para tumulong sa isinasagawang preemptive evacuation. Ito yung mga lugar sa Taguig, Makati, Marikina at sa Maynila, partikular na sa Baseco Compound. Ang buong puwersa ng AFP Joint Task Force NCR ay may standby na 45 opisyal at 418 enlisted personnel na pangungunahan nga ito ni Brigadier General Manuel Gonzales. Habang meron 8 M35 trucks na nakadeploy ngayon sa MMDA. Bukod dyan ay may 3 rubber boats pa ang nakastandby, 5 KM45 trucks, chainsaw at iba pang gamit pang rescue equipped with communication devices. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Colonel Adrian Sanchez, ang Chief of Staff ng AFP Joint Task Force NCR. Yung Task Force National Capital Region ay naka-ready na 3 gabi pa bago ngayon. At sa ngayon mayroon kaming 8 M35 truck na naka-augment ngayon sa MMDA. Nandun sila ngayon. At anytime it will be sa dispatch ng MMDA. At dito ngayon sa Campo Aguinaldo, mayroon kaming 3 rubber boat, 5 M35 KM450, may chainsaw, tsaka yung isang amphibian kapapadala lang namin dun sa Makati area. Ito yung magresponde kung sakaling kailanganin ng Ralph, kanina dumating muli dito sa headquarters ng NDRRMC AFP Chief of Staff kasama si Yusek Pama. Nagtungo sila sa 2nd floor ng headquarters. Ang 2nd floor, dito nakalagay yung mga response cluster na binuungan ng ahensya na kung saan meron dito mga kawani mula sa mga ahensya ng gobyerno, may mga sa pribadong sektor at even mga international donors natin from different NGOs na tumutulong dito sa NDRRMC. At so far, Ralph, as of 6 a.m. kanina, 2 pa rin ang kanilang naitatalang nasasawi. Ito yung naitala nga sa Iloilo na namatay sila dahil sa hypothermia. At ayon naman sa tagapagsalita ng NDRRMC na si Romina Marasigan, posibleng maglabas na sila ngayon ng latest update ukol nga sa bagyong, sa effects o epekto ng bagyong Ruby. At ang nasabi lang niya kanina, posible lang, konti lang ang maidadagdag nila so far. Pero in terms of casualties, they are still validating it. Lalo na ngayong mga may lumabas na around 20 na ang naitalang nasawi according nga yan sa Red Cross. Ito, gayon pa man, pinunto kanina ni Yusek Pama na kailangan muna nilang i-validate ito at i-verify through Department of Health. So, magdadagdag lang sila in terms of nagdeklara ng mga state of calamity, mga lalawigan at probinsya sa ilang bahagi nga na tinahak ng bagyong Ruby dyan sa Visayas region. Ralph? Medyo nahihirapan ba yung NDRMC sa pangangalap ng datos ukol dun sa casualties o sadyang talagang nag-iingat lang itong NDRMC sa pagtukoy ng mga nasawi? So far, Ralph, tinanong namin yan kanina. Wala naman silang nabanggit kung saan terms sila nahihirapan. Although they just want to be meticulous in terms of getting information on verifying all the dead bodies. Kasi nga, sa NDRRMC, kapag may mga nasasawi na under mga typhoon, they need to pay them 10,000 in cash sa mga pamilya nga na magka-claim. Although meticulous ito kasi kailangan, bago nila ideklara, kailangan may makita silang body and may makitang may mga witnesses from their relatives na kamag-anak nga nila yon, and also yung birth certificate kailangan, and then death certificate. So medyo meticuloso nga ito in terms of verifying information in terms of mga death toll sa tuwing may mga sakunan dumarating sa ating bansa. Ralph? Ngayon, ano ba yung mga lugar talaga na pinakatinamaan itong bagyong Ruby? So far kanina sa
interview kanina ni Yusek Pama, sa Samar pa rin ang pinaka-affected and areas of concern. Pero besides that, Ralph, marami na silang areas of concern dito lang sa National Capital Region dahil nga actually possibly binabayo na ng Bagyong Ruby ang San Juan, Laia, Batangas. Ito yung binanggit ni Yusek Pama, around 6 to 8 nga mukhang babayuhin nga ito ng Bagyong Ruby. Although hindi ito landfall pero dadaanan lang siya. Ito yung crucial dahil ilang oras lang ang leeway na ibinigay sa kanila para nga magsagawa ng preemptive evacuation. Although wala siyang nako-confirm pa kung may nagsagawa na ba ng forced evacuation. Pero dito sa Metro Manila, even sa Taguig at sa Makati, nagsasagawa na ang AFP ng preemptive evacuation. Although, ang sabi kanina ni Colonel Sanchez, marami talagang mga ayaw pa talaga umalis sa kanilang mga tahanan. Kahit ito sa kabila ng pagbibigay ng babala ng ating pamahalaan. Aya, meron bang mga lugar o meron bang abiso na meron mga lugar na mawawala ng supply ng kuryente? Well, that depends sa mga supply ng kuryente. Kasi normally, may mga preemptive sila. They normally turn it off kasi parang less casualties. Ito yung upang maiwasan yung mga nakukuryente kapag lalo na yung mga binabahang lugar within Metro Manila. So far, wala pa namang abiso ang Department of Energy in regards about turning off the electricity here in Metro Manila or some parts in National Capital Region. Okay, maraming salamat. Waywaya Makalma, live sa NDRRMC.